Pumayag akong makipag ang asawa ko kung kani-kanino. Basta wag niya lang kaming iwan ng anak ko. Dear Ate Ann, isa akong silent listener ng iyong programa. Naengganyo akong magsulat ng aking karanasan, mabawas-bawasan man lang ang bigat na dinadala ng aking dibdib. Tawagin niyo na lang akong Martina, 45 taong gulang, mas matanda ako ng 5 taon sa aking asawa, ang pangalan niya ay Anthony. 40 taong gulang, nag-iisa lang ang aming anak na babae at kasalukuyang nag-aaral ngayon sa elementarya. Nakilala ko si Anthony 10 taon na ang nakakaraan sa isang inuman, 35 taong gulang pa ako noon, still single, at 30 taong gulang naman si Anthony. Ang pagkakaalam ko may long-time girlfriend siya that time. Ako naman walang nagtatagal na boyfriend kasi sa ugali ng parents ko, napaka-stricto nila pagdating sa mga manliligaw ko. We met through a friend. Nagyaya ang friend ko na mag-hang out with another friends kasi birthday niya, so pumayag naman ako. Pagdating namin doon, nauna na pala ang iba niyang kasama. May napansin agad ako na isang guy na panay ang tingin sa akin. Kumabog ang dibdib ko that time, na love at first sight ako. Sino ba naman hindi ma-in love kay Anthony? Napakagwapo niya at matangkad pa. Nagpakilala agad siya sa akin. Nagpakilala rin ako sa kanya, hiningi niya number ko, binigay ko naman agad. Nag-inuman kami lahat hanggang sa tuluyan ng nalasing, hindi ko na namalayan kung saan pumunta ang friend ko. Never ko na siya hinanap kasi nag-e-enjoy naman ako kausap at kainuman si Anthony. Naabutan kami ng 2:00 ng madaling araw. Sa kalasingan ko, hindi ko na kayang tumayo kaya nag-offer si Anthony na ihahatid niya ako sa amin, pumayag naman ako. Huling naalala ko, pumara siya ng taxi at doon na ako nakatulog na walang kamalay-malay sa hotel, pala ako dinala. May nangyari sa amin nung gabi na yon, Ate Ann. Hindi ko siya masisisi kasi parang ginusto ko naman. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ni isang text man lang o tawag, wala akong natanggap galing kay Anthony. Lumipas ang 2 buwan, hindi na ako nadatnan ng dalaw. Nagsisimula na akong magsuka, pihikan na ako sa mga pagkain, kaya nagdududa na ako na baka buntis ako. Bumili agad ako ng pregnancy test sa pharmacy at ginamit ko agad ito pagdating sa bahay. Positive buntis nga ako, di ko alam ano dapat gawin, takot ako malaman ng parents ko. Naisipan ko kaagad tawagan si Anthony pero hindi siya sumasagot, kaya nag-send na lang ako ng message sa kanya, pinaalam ko na buntis ako at siya ang ama. Maya-maya nag-ring ang phone ko, siya pala ang tumawag, sabi niya gusto niya makipagkita para makapag-usap kami. Nakipagkita ako agad. Doon kami nag-usap sa isang restaurant, walang masyadong tao, kaya nakapag-usap kami ng maayos. Tinanong niya sa akin kung sigurado ba na siya talaga ang ama. Sinagot ko naman agad na oo, 100% kasi wala akong ibang karelasyon. Sinabi niya sa akin na may girlfriend siya at matagal na sila. Nakiusap pa rin ako na panagutan niya ang pagbubuntis ko. Umiyak ako sa harap niya kaya wala na siya magawa. Pumayag na lang siya na panagutan ang dinadala ko at nagpakasal kami. Okay naman kami sa umpisa ng marriage namin. Mabait siya sa akin. Pero lumipas ang ilang taon, malaki na anak namin, bigla siyang nagbago. Hindi na siya tumatabi sa akin matulog. Palagi siyang may kate-XT. Napapadalas na rin late na siya umuuwi. Hanggang may nakapagsabi sa akin na may ibang kinikita na babae, Anthony. Hindi lang DW isa, kundi 3, at isa na dun ang girlfriend niya noon. Nasaktan ako ng sobra. Pag-uwi niya galing trabaho, kinumpronta ko kaagad siya. Ang mas masakit pa doon, hindi niya itinanggi. Inamin niya na nagkikita sila ng ex niya at may mga ka-texty pa siya. Umiyak ako nung narinig yon. Hindi ko magawang magalit sa kanya dahil sa umpisa pa lang pinikot ko siya kahit alam kong may girlfriend siya. Noong gabi na yon na inamin niya sa akin, gusto na niya makipaghiwalay. Lumuhod ako sa harap niya, nakiusap, nagmamakaawa na wag kami iwanan ng anak niya. Hindi niya nga kami iniwan, Ate Ann, pero napapadalas rin naman ang pag-uwi niya ng late. Minsan umaga na umuuwi at maraming bulong-bulungan na iba't ibang babae ang dinadala ni Anthony sa hotel. Masakit man sa akin pero mas masakit kung tuluyan na niya kaming iwanan ng anak ko. Kaya tanggap ko kung sino-sino lang ang asawa ko, wag lang niya kami iwanan ng anak niya. Pero nasasaktan pa rin ako. Minsan naisip ko na pakawalan na lang siya, pero kakayanin ko kaya?